Sa previous episode, bigla ang inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang kaiju ang isang lungsod, agad na dumating ang defense force para maligpit ang halimaw na ito nang di na magdulot pa ng malalang pagkasira. Matagumpay nilang napatay ito at matapos ang labanan ay agad na nilinis ng mga tagalinis ang dambuhalang nilalang na ito. Isa sa mga tagalinis ay ang ating bida na may pangalang Kafka at matagal na niyang pangarap na maging kasapi sa defense force, kaso lang ay malas siya pagdating sa pag-apply dito. Isang araw ay hinatake ulit sila ng halimaw at muntikan pang mamatay si Kafka sa pangyayari, pero sa kabutihang palad ay naligtas sila ng defense force at agad silang sinugod sa ospital kaso lang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari kay Kafka na kung saan, biglaan na lang pumasok sa bibig niya ang isang halimaw at ito'y gumawa sa kanya bilang isang halimaw na kaiju. At sa pagpapatuloy, sa ospital ay sinabi ni Ichikawa na si Kafka ay unti-unting nagiging isang taong maaasahan ng lahat. Subalit pagbalik nila sa trabaho ay binawi niya lahat ng sinabi at natatakot si Kafka at sinisi niya si Ichikawa sa paghimok sa kanya na kumuha ulit ng pagsusulit. Tinukoy niya na nagpapasalamat siya dito sa ospital, ngunit naputol ang kanilang pagtatalo nang makatanggap sila ng mga sulat at naghanda ang mga lalaki na buksan ang mga ito at nagkasundo na gagawin nila ito sa bilang ng 3. Pagkatapos pag-isipang malagpasan si Mina ay nagulat si Kafka sa resulta ng kanyang pagsusulit. Mamaya ay makikita natin na ang mga estudyanteng nakapasa sa pagsusulit ay nagtipon sa base ng Defense Force. Napansin ng mga lalaki na wala ang grupo ni Kiko subalit hindi sila nagulat sa anumang resulta. Tumahimik ang silid nang pumasok si Kiko at nalaman natin na siya ang nakakuha ng pinakamataas na score. Akala ni Azumo na siya ang magiging una bago ang pagsusulit, ngunit sa tingin niya ay kailangan na lang nilang maglaban para sa pangalawang pwesto ngayon. Hindi ganito ang iniisip ni Kagari, dahil binanggit niya na siya ang nakakuha ng pinakamataas na score sa pagsusulit sa fitness at hahayaan niyang makuha ni Azumo ang ikalawang pwesto habang siya naman ay maghahangad pa rin para sa una. Nagpakilala si Ihuro kay Ichikawa at nagtaka kung nasaan ang matandang lalaki. Inisip niya na hindi nakapasa si Kafka at nag-alala lamang ang mukha ni Ichikawa at noon dumating si Mina para simulan ang seremonya ng pagpapakilala at napili si Kiko na magsalita para sa bagong klase. Ang 27 sa kanila ay itinuturing na ngayong mga opisyal ng Defense Force at idineklara ni Kiko na iaalay nila ang kanilang mga buhay para sa layunin. Nagulat si Kiko nang pasalamatan siya ng personal ni Mina sa pagligtas sa lahat sa pagsusulit. Lubos na nalungkot si Kiko dahil alam niyang si Kafka ang nararapat na nakakarinig ng mga salitang ito at nagtaka siya kung bakit wala siya roon. May lakas ng loob itong hindi lamang iligtas ang kanyang buhay kundi mag-alala rin sa kanya na parang bata siya. Nagalit siya dahil ito ay lubos na nakakahiya at gusto pa rin niyang malaman kung bakit siya naging isang kaiju. Doon ay nagulat ang lahat nang dumating si Kafka ng huli sa seremonya at lumalabas na bagsak pala si Kafka sa pagsusulit. Nakakuha siya ng pinakamababang score sa fitness exam at 0 sa kanyang skill test. Sa isang pagpupulong kung sino ang papasa, halos magsasalita na sana si Mina tungkol kay Kafka subalit pinutol siya ni Hoshi at idineklarang kukunin niya si Kafka at ayon sa mga numero, hindi sapat ang kakayahan ni Kafka para maging opisyal subalit ang ipinakita niya sa labanan ay nagsasabing mayroon siyang ibang maiaambag. Nakita ni Kafka ang mga mahinang punto ng kaaway at mas inuna niya ang pagtulong sa iba kaysa sa sariling bilang ng napatay, ngunit ang pinakamahalaga ay nagdulot siya ng saya kay Hoshi at di siya sigurado kung magiging ganap na opisyal si Kafka, ngunit isasama niya ito sa kanyang platon bilang isang kadet para sa karagdagang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Mina na bilang kadet siya mag-e-enroll kaya hindi siya kasali sa seremonya ng pagpapakilala. Natuwa si Kiko at ang mga nangungunang lalaki nang marinig ito at pagkatapos, nagbigay si Mina ng talumpati tungkol sa pagiging mas malakas ng mga kaiju at hindi niya magagarantiyahan ang kaligtasan ng mga bagong opisyal, ngunit nangako siya na tatayo sa pinakahanay para magsilbing kalasag at sibat nila. Labis na nadala si Kafka sa kanyang talumpati at ipinahayag niya na siya ay tatayo rin sa tabi ni Mina. Nagulat ang lahat nang tawagin niya ang kapitan sa unang pangalan at magsalita ng wala sa oras at sinabi ni Mina na may utang siyang 100 push-up sa kanya, ngunit naisip ni Kafka na aksidente lamang iyon. Hindi mapigilan ni Hoshi ang pagtawa at binanggit na bumalik na si Kafka sa kanyang nakakatawang ugali. Umalis si Mina kaso napansin ni Hoshi na maaaring ngumiti siya ng kaunti at di makapaniwala si Konami na nagdadala na si Kafka ng komedya, subalit paliwanag niya na kailangan nila ng isang katulad ni Kafka dahil malungkot ang lugar na ito.
Ngunit may lihim na dahilan si Hasha sa pagkupkop kay Kafka at napansin niya ang isang kakaibang bagay nang makita nila ang 9.8 na pinalakas na Kaijo. Iniisip pa rin ni Hasha na sira lang ang sensor, ngunit ang napansin niya ay tumigil ang vital signs ng isang tao sa parehong oras at malamang na si Kafka iyon. Iniisip ni Hasha na may kakaiba kay Kafka kaya nagpa siyang panatilihin itong malapit para malaman kung ano iyon. Sa ibaba ay pinapalakpakan ng lahat ang matandang lalaki na si Kafka habang tinatapos niya ang 100 push-up. Gustong makipag-usap sa kanya si Kiko kaya inakala ng mga lalaki na gusto niyang magtapat ng pag-ibig. Itinanggi niya ito kaya't inisip ni Kafka na isa itong usapan na magkita tayo sa likod ng gym pagkatapos ng klase. Itinanggi rin ito ni Kiko at sinabihan lang siya na sumama sa kanya at ginawa niya ito. At nagulat si Kiko nang ibunyag ni Kafka na pumasok ang puwersa ng Kaijo sa kanyang bibig. Nagtataka si Kafka kung maaari niyang sabihin ang katotohanan sa Defense Force dahil baka may paraan silang pagalingin siya. Sigurado si Kiko na ito ay isang nakakakilabot na ideya, dahil kung hindi man siya agad patayin, tiyak na gugugulin niya ang natitirang buhay sa pagsasagawa ng mga eksperimento. At ang mas malala pa, narinig niya ang isang chismis tungkol sa ginagawa nila sa mga Kaijo na sapat ang lakas para mabigyan ng numero pagkatapos matalo, ginagamit ang kanilang mga bahagi ng katawan para sa isang espesyal na sandata. Natatakot si Kiko na mangyari ito kay Kafka kaya nakiusap siya na panatilihing lihim ito, pumayag siya subalit nangako rin na kung susubukan ni Kafka na makasakit ng sangkatauhan ay siya mismo ang tatapos sa buhay nito at naging seryoso ang lahat. Ngunit umaasa talaga si Kafka na gagawin ito ni Kiko kung magkakaproblema sa hinaharap. Samantala ay pinanood ng lahat habang isinagawa ni Ichikawa ang isang pagsasanay, natapos niya ito sa loob lamang ng mahigit 2 minuto at kalahati at inanunsyo na ang kanyang tinatayang lakas sa labanan kapag hindi nakakulong ay 18%, namangha ang lahat at humanga si Hoshi sa kanyang mabilis na pagunlad sa maikling panahon. Inakala ng kampo nila na magtatakda lamang si Ichikawa ng panibagong personal na record kaya't sumabak din siya sa pagsasanay, nagpakitang gilas siya at tumangging magpatalo, natapos niya ito sa 2 minuto at 15 segundo na may lakas sa labanan na 20%. Napakasaya niya sa kanyang sarili at sinabihan si Ichikawa na huwag masyadong mayabang, ngunit lahat ay lubos na nagulat nang matapos ni Kiko ang pagsasanay sa 1 minuto at 15 segundo lamang, na may lakas sa labanan na 55%. Inaasar ni Kiko ang mga lalaki dahil kahit pagsamahin ang kanilang mga iskor ay mas mababa pa rin sa kanya, at hindi maiwasan ni Izumo na makaramdam ng pagiging karaniwan sa tabi niya at binigyang diin ni Kagari na hindi siya dapat mag-alala sa mga mas mahusay sa kanya dahil pareho na silang may lakas sa labanan. Nangako siya na magtatakda siya ng bagong pinakamahusay na iskor pagdating ng kanyang turno, at tinignan ng lahat ng makapangyarihang karibal ang isa't isa ng may matinding intensidad, gayunpaman nabasag ang tensyon nang matapos ni Kafka ang pagsasanay sa loob ng 6 na buong minuto na may lakas sa labanan na 1%. Talagang masaya si Kafka dito dahil nagawa niyang itaas ang 0% mula noon sa 1 at hiniling ni Kafka na purihin siya ni Kiko, ngunit tinuro ni Hasha na sa ganitong paraan ay hindi siya magiging ganap na opisyal at sa katunayan, malamang natatanggalin siya sa loob lamang ng 3 buwan. Pinapatakbo sila ni Osha ng 10 lap at binigyan pa ng 5 karagdagang lap dahil sa kanilang reklamo. Napansin ni Konami na maraming magkakaribal sa klase na ito at natutuwa si Hoshi na nagtutulungan silang lahat para mas gumaling pa. Pagkatapos ay pagod na ang mga lalaki at nagtangkang makipagtalo si Hiro kay Ichikawa kung sino ang may mas malaking mga muscle. Pinigilan sila ni Kafka sa pagtatalo at ipinakita sa kanila ang muscle ng isang masipag na matanda at hindi naman matagal na nakatago ni Kafka ang kanyang tiyan, at tinukoy niya na hindi siya makakasali sa Defense Force na may dagdag na tiyan tulad nun. Sinabi ni Kafka sa kanilang lahat na mangyayari rin ito sa kanila pagkatapos nilang mag-28 at hinamon sila sa arm wrestling para makita kung sino ang mas malakas. Biglang nahiya silang lahat nang pumasok si Karagi na may malalaking muscle sa laundry room. Sa laundry room, nagulat ang mga babae sa klase nang makita nila si Mina at humanga si Kiro sa kanyang kagandahan subalit alam niyang hindi lang iyon ang dahilan ng kanyang kahangahangang lakas sa labanan, gusto niyang malaman kung anong klase ng pagsasanay ang ginawa ni Mina kaya't pinapatayo siya ni Mina sa tabi niya. Nagulat si Kiko na gusto ni Mina na ipakita sa kanya agad, ngunit masigasig siyang pumayag at bumalik sa bathroom ay pinag-uusapan ng mga lalaki kung bakit sila sumali sa Defense Force.
Si E-Hero ay nailigtas ni Captain Mina kaya't palagi niyang gustong maging bayani tulad niya at ibinahagi ng ibang mga lalaki ang parehong pagnanais na maging mga bayani dahil sa kanya. Namangha si Kafka na maraming tao ang na-inspire nito at itinuro ni Aika na siya ang superhero ng kanilang henerasyon. Gusto nilang malaman ang dahilan ni Kafka, at nagulat sila nang malaman na sila ay magkaibigan noong bata pa sila ni Mina at mas lalo silang nagulat nang marinig na may pangako sila noong bata pa. Sinubukan ni Kafka na umalis ng palihim ngunit pinigilan siya at hiniling na marinig ang natitira niyang kwento. Pagkatapos ng paliligo ng mga babae, nagtaka si Kiko kung may nangyari ba sa mga lalaki dahil hindi sila mukhang maayos at lumabas na masyado silang nadala sa pag-uusap kaya't matagal silang nagbabad sa bathroom. Pinag-usapan nila si Mina kaya tinawag lang sila ni Kiko na mga hangal na lalaki. Magpapatuloy ang klase sa mas marami pang pagsasanay at bagamat maraming oras ng tensyon, malinaw na nagbubuklod sila at gumagawa sila ng halos lahat ng bagay ng magkasama at lumalakas bilang isang koponan. Isang araw ay naiwan si Kafka sa pagtakbo ngunit tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Ichikawa na magpatuloy at isang gabi, tumanggi si Kafka na matulog dahil alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng doble kaysa sa iba pa. Nagulat siya nang biglang dumating si Hasha at ipinupunto na mahalaga rin ang tulog. Tumanggi si Kafka na hayaan ang sarili niyang mapagod at nagtaka si Hasha kung ginagawa ba niya ito lahat para kay Mina. Hindi makapaniwala si Kafka na alam niya ito kaya't sinabi niya na dapat isipin niyang nire-record ang bawat salitang sinasabi niya sa dormitoryo. Idineklara ni Kafka na nangangako siyang lumaban sa tabi niya, ngunit binigyang diin ni Hoshi na maaaring bigyang kahulugan iyon bilang pagtatangka ni Kafka na agawin ang kanyang pwesto bilang vice captain kay Mina. Nagatubili si Kafka sandali ngunit buong kumpiyansang idineklara na iyon nga ang balak niya at gagawin niya ang lahat para mangyari ito. Mukhang nainis si Hasha ngunit pinayagan niya si Kafka na magkaroon ng 2 oras pa para sa pag-aaral bago siya umalis, gayunpaman ay idineklara ni Hasha na hindi niya hahayaang makuha ni Kafka ang kanyang pwesto sa tabi ni Mina. Nagpasalamat pa rin si Kafka subalit binalaan siya ni Hasha na huwag masyadong lumapit sa ibang opisyal dahil maaaring mangyari ang kahit anong bagay sa anumang oras. Biglang tumunog ang alarma at nagising ang lahat at ito mismo ang babala ni Hasha. Sinabihan niya si Kafka na maghanda para sa kanyang unang misyon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.